Bilang paghahanda sa school opening sa Lunes, DPWH abala na sa pagsasaayos ng ilang pangunahing kalsada at pedestrian lanes. Ilang public school, doble kayo din para maisaayos ang mga silid-aralan. Taiwanese food and beverage products na inangkat ng Pilipinas, isinailalim sa lab test ng FDA, kasunod ng pagbawi ng Taiwanese government sa mga produkto nilang kontaminado ng DEHP. Philippine Medical Association, suportado ang anti-smoking campaign ng MMDA, pero Philippine Tobacco Institute, iginiit na posibleng sumusobra raw ang MMDA sa pagpapatupad ng smoking ban. Mga negosyanteng apektado ng fish kill sa Pangasinan, umaaray na. Isang cigarette vendor, pinatay sa Pasig. 5, patay sa pamamaril ng mga hinihinalang miyembro ng drug cartel sa Mexico. At isa sa mga bida ng sikat na TV hit series sa Amerika na Gossip Girl, dumating sa bansa para sa product endorsement. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga, darito na mga unang balita. Pakaigan June 1 na at 5 tulog na lang, pasokan na ng mga estudyante sa public elementary at high school. Kaya naman sa ilang eskwelahan tulad sa Payatas Elementary School sa Quezon City, minamadali na po ang pagkukumpuni at pagsasaayos ng mga silid-aralan. By live report si Tricia Safra. Tricia. Igan, tapos na nga yung isang linggong brigada eskwela, pero meron pa rin tayo ilang mga paaralan na bagamat ilang tulog na lang ay magpapasukan na. Patuloy pa rin yung kanilang paglilinis at pagkukumpuni ng kanilang mga pasilidad, tulad na lamang dito sa Payatas Elementary School sa Quezon City. Doble trabaho ang mga taga-Payatas Elementary School para sa pasukan dahil para ngayong school year 2011 to 2012, sa isang temporary school muna nila iraraos ang kanilang pagkaklase dahil nire-renovate ang kanilang orihinal na paaralan. Pero sa kabila ng mahigit 200 katao na nagtulong-tulong dito noong nakaraang linggo para sa brigada eskwela, marami pa rin hindi natapos na trabaho, tulad ng pagsasaayos ng mga nakatambak na gamit at libro. Ang classroom na itutuloy, hindi pa maiporma sa dami ng mga tambak na gamit. Wala pa rin palikuran sa ngayon at under construction pa. Kung makukuha sa sipag ang mga ito, meron namang mga pasilidad na hindi basta matutugunan ng volunteerismo, gaya ng supply ng kuryente at tubig. Sa 19 na mga silid dito, 2 lang ang may kuryente sa ngayon dahil sa pakikitap nila sa isang poste ng ilaw malapit sa eskwelahan. Wala pa ring linya ng tubig. Nangako raw ang lokal na pamahalaan na ihahabol ang mga ito sa pasukan. Pero ang mas matinding problema ay ang kakulangan nila sa teachers. 13 guro ang kailangan pa ng eskwelahan para sa pagbubukas ng taon. Ayon sa principal ng Payatas C, nangako naman ng Department of Education na ibibigay ito bago magpasukan. Igan, ilang minuto pa lang nakakalipas, sinimulan na ng mga volunteer na teachers itong eskwelahan yung paglilinis dito sa Payatas C at sa mga oras na ito, hinihintay pa nilang dumating yung iba pang mga volunteer na parents naman para tumulong pa sa paglilinis. Sa pasukan sa June 6, Igan, tinatayang mahigit 2,000 o hanggang kulang-kulang 3,000 mga bata ang dadagsa rito para sa pasukan. At yan muna ang latest mula rito, Igan, balik sa'yo. Maraming salamat, Tricia Safra. Nagulat live mula sa Quezon City. Abala na rin ng DPWH sa pagsasaayos sa mga pangunahing kalsada at pedestrian lanes na malapit sa mga paaralan. Bagamat may mga bagong classroom naman na nadagdag sa ilang pampublikong paaralan, marami pa rin daw school building na kailangang isailalim sa repair. Narito ang report ni Steve Dailisan. Inaspalto at tinapala ng mga butas sa kalsada, inayos sa mga lane marking, at tinanggalan ng bara mga kanal para iwas baha ngayong tag-ulan. Yan ay para maiwasan ang lalong pagbigat ng trapiko kasabay ng pagdagsa muli ng mga estudyante sa mga kalsada patungo sa mga paaralan ngayong darating na Lunes. May select kami ng time na lesser yung volume ng traffic. Sa mga pampublikong paaralan, mahigit 4 na raang bagong classroom naman daw ang sasalubong sa mga estudyante na bagong pagawa ng DPWH. Pero kulang pa rin daw ito ng 150,000 classroom ayon sa DepEd. Ang construction scheme kasi nasa DepEd yan, and then they just assign the number of classrooms that we are supposed to construct, not the whole 150,000.
Pero bukod dito, problema rin ang 149 na gusali sa Metro Manila na kailangan na raw ayusin o kumpunihin. Hiwalay pa dyan ang 9 na gusali na kailangang masusing pag-aralan kung ligtas pa bang gamitin. May problema rin sa ilang probinsya, tulad ng kalahati sa bilang ng elementary school sa Pagaluhan, Maguindanao na lubog sa baha. Nasira tuloy mga pisara, upuan at iba pang mga gamit dito. Para sa unang balita, Steve Delisan reporting. Congress pagkanda sa school opening sa Lunes. Makakasap natin si DepEd Assistant Secretary Tony Umali. Asik Umali, good morning. Magandang umaga sa iyo, Igan. Magandang umaga sa iyong mga tagapanood. Yung paghahanda po natin, kamusta na ho sa darating na Lunes? Well, mahusay naman po, pero narinig ko po yung mga reports po ninyo kanina Oo. na mayroon pa kong mga paaralan na maaring hindi handa at hindi kayang tugunan ng mga ginagawa po natin sa Brigada Eskwela. Tama po yun dahil ang objective lang naman po ng Brigada Eskwela is to do some minor repairs. Ang DepEd po, kasamang Igan, ay naglalaan po ng pondo upang matugunan yung mga major repairs na dapat kailangan. Halimbawa, kung yung bubong po talaga ay may tumutulo, yan po ay dapat gawin na po nung engineering brigade ng DepEd. So, ito, pwedeng may umabot ng Lunes, pwedeng yung iba hindi. Alam nyo, honestly, Igan, talagang ongoing yan. As we speak right now, as of today, we have repaired some 5,781 schools na, and it's still ongoing. May pondo tayo dyan kasi kailangan titingnan talaga yung mga paaralan na talagang nangangailangan ng repair. At inuuna po natin, actually meron po tayong prioridad dyan eh. Yung una pong kategorya, yung mga nasalanta ng bagyo at ng mga sakuna. Yung tatawag po nating acts of God. Pagkatapos po niyan, tinututukan po natin yung toilets, sanitation facilities. Pagkatapos po Gabaldon, pagkatapos po papasok na po dyan yung talagang hindi na ho pwedeng pasukan ng ating mga mag-aaral, yung mga condemned buildings. Kung may prioritization po ang DepEd, dahil limitado lang po yung pondo. Okay, may mga natanggap na rin kayo sumbong kaugnay ng mga bayarin. Opo, ito po nais naming klaruhin, Igan. Wala pong koleksyon na maaaring kunin mula sa ating mga mag-aaral from kindergarten up to grade 4 at any time during the school year 2011 to 2012. Mayroon pong pwedeng gawing koleksyon pero dapat po voluntaryo lamang. Again, voluntaryo po lamang kapag sa pilit ang ginagawa. Pag sa pilit ang ginagawa, Igan, kailangan ipagbigay alam sa amin from grade 5 to 4th year high school. At ito po lamang yung pwedeng kunin ng voluntaryo. Yung Boy Scout of the Philippines, 50 pesos kada mag-aaral. Voluntaryo po, pwede po nilang hingin. Girl Scouts of the Philippines, 50 pesos din po. Anti-TB Fund Drive, 5 piso po. Voluntaryo po lamang. Pasensya na kayo kung paulit-ulit ko pong sinasabi dahil pag meron po nagbibigay sa pilitan kasamang Igan kasi yan pong ginagawa ng iba. Sila po ay pwedeng maharap sa administrative charges at ipagbigay alam niyo po sa amin. Parent Teachers Associations, dapat po ay pag-usapan ito ng mga magulang at ito po ay guided ng DepEd Order Number 54 Series of 2009 na sinasabi pong may paraan ng konsultasyon po dapat na gawin na dapat po yung kanilang kinolekta nung nakaraang taon ay ire-report po nila kung paano po ito ginamit. Nandun po sa DepEd Order na yan. So yan po ay maaari pong simulan pa lamang Agosto. Yan po ang klaro. School publication, Igan, 60 pesos para sa ating mga mag-aaral sa elementarya at 90 pesos sa mga nasa high school. Voluntaryo din po yan, pero meron po tayong DepEd order na ini-encourage yan kasamang Igan dahil maganda ang konsepto ng publication ng school newspaper upang ma-promote ang campus journalism program natin sa elementarya at sekundarya. Bagamat ini-encourage natin yan, voluntaryo po, 60 pesos for every elementary pupil and 90 sa high school. Okay, at pinakita na po namin yung mga hotlines para po madali ang koordinasyon ng mga sumbong at aksyon ng DepEd at ng ating mga kababayan. Asek, maraming salamat po. Mabuhay ka, Igan. DepEd Assistant Secretary Tony Umali.
Tone-toneladang bangus na nasawi sa fish kill sa Pangasinan, ibinauna sa isang dump site sa bayan ng Anda. Pero ang ilang residente, inuwi pa ang ilang isda dahil pwede pa raw itong kainin. May live report si Ian Cruz. Ian. Yes, Rhea, tone-toneladang isda ang nasayang